Hindi ko na-regret na until now nakakatulong ako sa family ko. And nabilhan ko na sila ng bahay, may business na yung family ko, may mga paupahan na sila. I have a car, mayroon din silang car. Siguro ang sarap din sa feeling na hindi lahat nabibigyan ng chance na makatulong ng ganong kabata. Do you regret it po? Kasi you started so young. Regret it? Siguro yun, yung hindi ako nakapaglaro masyado sa labas. Wala ako masyadong friends na na-meet ko lang sa laro, mga ganon. Kasi karamihan talaga ng mga nagiging kaibigan ko, nakatrabaho ko talaga. And I think, yung school, kasi, hindi ako na-miss, siguro ilang years lang ako nag-school for everyday school. Sarap kasi ng feeling na may kaklase ka, kalaro mo, nakakausap mo, kokopya ka, yung mga ganon. Siyempre, it's part of it. Yung may kaaway ka sa school mo, di ba? Yung parang gusto ko may maglipat ng row kasi kaaway ko yung mga ganon. Nakakamiss yung ganon. Yun yung sigurong hindi ko hindi tumagal sa experience ko. But at the same time, I don't regret it kasi yun lang yung mga niregret ko. Pero hindi ko na-regret na until now nakakatulong ako sa family ko. And nabilhan ko na sila ng bahay, may business na yung family ko, may mga paupahan na sila. I have a car, mayroon din silang car. Siguro ang sarap din sa feeling na hindi lahat nabibigyan ng chance na makatulong ng ganong kabata. Kaya sa age ko ngayon na 29, feeling ko parang fulfilled na ako. Meron pa tayong red flag and green flag. So, meron po kaming mga topics or like themes, and sasabihin niyo po red flag if you disagree with the theme, or green flag if agree po kayo. Okay. So, for this one, what are your thoughts po on... Sabay kami, no? Sige pa. Sabay. So, what are your thoughts po on 50-50 on the first date po? Being 50-50 on the first date. Is it a red flag or a green flag? 3, 2, 1. Green. Ay. Feeling ko... Green. Green? Kasi ganun naman tayo, lumabas tayo. Sige, green na lang. Parang pilitan ka pa. Hindi, iniisip ko kasi meron akong times na ayoko ng 50-50. Gusto ko, ako yung nagbabayad. Alam na yan. Tapos may time na siya lang din, parang ayaw na magpabayad. Kaya na-confuse ako kung green or red ako. Kasi ayoko ng 50-50. Ang awkward kaya Parang ganun uy, rin 500 sa'yo, 500 sa akin. Ang pangit! So kung kaya ko naman magbayad ng 1K, ba't hindi na lang ako magbayad ng 1K? Meron kaming ganun, kunyari siya, tas buo siya lang. Tas ako lang, ganun. Oo. May ganun kami, may trip kaming ganun. Depende. First date niyo po, sino po nagbayad? Ay, hindi, kami. Ako. Ikaw ba? Ako. Oo, kasi wala pa akong nun eh. Wala pa akong work nun, nag-aaral pa ako nun, nanghingi ako sa ninong ko. Oo, siya kasi nga. lalabas ka. Oo nga. Tapos yun, nag-work na ako, working student. Oo. Yun na. Tapos nakikishare na rin ako. Kasi nga sa relationship, ang weird naman kung sila lang din naman. 'Di ba? Parang iba ng girl thing ngayon. Hindi naman tayo palibre lang Okay, next. What about matching outfits? Is it a red flag or a green flag? Green Mahilig po kayo mag-matching outfits? Sapatos. Ay same kami. Saka nauuto ko siya. Kunyari, may mamahalin akong sapatos. Sobrang sarap nito sa paa, ganyan. Pero gusto ko lang talaga magkapareho kami. Oo. Ako kasi lalo na pag mahal, sabi ko, kailangan ko ba Oo, to? nangihinayang Kailangan ko ba siya. to? Though kasi, alam mo, fact din about me. Bumibili ako ng mahal na bagay, hindi dahil gusto ko mamahalin yung mga gamit ko. Bumibili ako ng mamahaling bagay kasi pangmatagalan nyo na po yun. Kasi bibili ka ng mumurahin,
Di mo alam kung, kung ilang beses ka bibili pa ulit-ulit nung time na yun. Pero kapag mamahalin, pang matagalan talaga. Saka, since ka-size ko yung mama ko, pati yung mama niya, naililipat ko pa. Kasi nagagamit pa nila ng matagalan. Kaya, sulit din naman. Yung binili ko to, nag-isip pa ako. Tagal ko nag-isip. Oo. Tagal namin. Ayoko pa naman ng ganun. Yung paisip-isip. Tapos parang, Kailangan ko ba to? Ganun pa ako. parang Wala mukha kang sila. walang pambili. Kasi Ending parang, dun din wait, lumabas. let me think about it. Magaganon ka pa sa Sticking to the theme of relationships po, what are your thoughts on long-distance relationships? Red flag or green flag? Hindi na kami sanay na malayo eh. Pero kung kami, yung magaganon, green masaya? flag. Green. Oo. Kasi depende talaga sa tao. Oo. Depende sa tao, hindi siya sa distance. Dumaan po ba kayo sa time? Oo, Nung yung nag-taping ako, 3 months ako 3 nag-taping, months. hindi kami nagkita at all. Tapos, first time namin nun malayo. Kasi nga, nung pandemic, akala nila, kami, anong tawag doon? Live-in. Live-in. Akala nila live-in kami. Kasi nung time na yon, nung pandemic, nag-lockdown. Opo. So, nagsarado yung mga barangay-barangay sa Pilipinas. Ika-barangay ko siya eh. Kaya feeling ng mga So, tao feeling nila, na live-in kami. Kasi, nakakatalon siya, kasi kabilang kanto lang siya ng bahay namin. Parang, So, nakakapunta siya ng bahay namin kahit nung pandemic, ganyan. So, nung time na yon parang araw-araw na kami magkasama. Saka hindi totoo yung yung parang pag araw-araw magkasama, nagkakasawaan. Hindi yung totoo. hindi. Kasi the more na nagkasama kami everyday, enjoy pa kami. Tsaka mas lumalalim Yung pagsasama. pagkakilala mo, oo. Sa long green. distance, wala. Oo, wala naman. Depende sa pera na makukuha ko sa distance. Kasi kung mahal mo naman yung tao, di ba? Kaya yan. True. Kaya mo, oo, baliwala, di ba? Challenge. Okay, next. Let's move a bit away from love life. What are your thoughts about Filipino beauty standards? Is it a red flag or a green flag? Filipinos, oo, green flag. Maganda naman talaga yung mga magaganda. Saka alam mo, ang mga Pilipino, yan ang number 1 ng mga chismosa, tapos in a good way mga mahadera. Kasi tayo yung number 1 na, hindi naman bagay sa kanya. Pungangit. Di ba? Tayo yung kagad yung, magaling tayo kumilatis kung, yung mga comment din naman natin, totoo naman na parang, totoo naman na hindi talaga bagay sa kanya, yung mga ganun. Kasi naman tayo, to be honest ako, ma-compliment ako, lalo na sa mga babae, ma-compliment ako. Pati sa boys, saka sa girls, sa aming dalawa nga, pag nakakita ako ng maganda, ako yung nakakakita, hindi siya. Tapos pag may sexy ako nakikita, ako yung number 1 na nagko-compliment. Uy, ang sexy nun, grabe, gano'n. Sa'yo lang kasi ako nakatingin. Char. Pero hindi totoo, yung mata ko umiikot, siya talaga, hindi ko nakita, ganun. Ang boring niya kasama sa mga. So, could you tell us more about the experience here in Dubai? Like So where far. you've been? In the 4 days na nandito kayo sa Dubai. Sa Pakistan Stadium. Joke lang. Ano yung Cool day kami sa Pakistan Stadium. Nakapunta na kami ng Dubai Frame. We went to Abu Dhabi. We went to Warner Brothers. Ang ganda. Indoors. Sobrang ganda. Tapos ang nakakaaliw, mga Pilipino. Alam ko kapag kunyari si Taz, yakap ng yakap sa akin, kinakamayan ako, Pilipino to. Kasi hindi ako tinitigilan eh. Yakap ng yakap sa akin si Tasmanian. No? Imagine mo si Tasmanian, kilala ko. Si Bugs Bunny, kilala ko. Yakap-yakap sa akin, super yakap. Tapos ginaganon-ganon pa. Pinaka-nakakatawa si Tweety Bird. Si Tweety Bird. Kasi yung, di ba si Tweety Bird, wala siyang ulo. Di ba katawan? Ulo lang, tas legs. Oo, ulo tas legs. Wala nga siyang katawan. Eh, yung legs ni Tweety Bird, Ang laki. maton. Yung, para siyang construction worker. Akala mo construction worker si Tweety Bird, yung ang daming pinagdaanan ng legs. Yung, alam mo yung hardworking talaga to si Tweety Bird.
Tapos pag alam ano, ko di ba? Pilipino, hinawakan ko yung binti eh. Diba pag Tito Bird kasi straight lang dapat. Oo. Yun, may muscle yung mga binti. Tapos bako-bako yung yung tuhod. Sabi ko, ay, Pilipino to si Kuya. Tapos nalaman ko Pilipino nga siya. Daming Pinoy nakakatawa. Oo, nakakatawa daming Pilipino. Tapos pumunta kami ng Grand Mosque. Ang ganda, sobra. Sobrang ganda. And nakakatuwa yung culture nila na you have to obey them. And kailangan talaga, rules is rules. Pag gantong oras, out ka na. Kahit magbayad ka dun, wala ka silang pakiya sa'yo. Dumating kasi kami doon, parang 10 minutes na lang, nagmamadali na Yes, kami. close So, na. Pagpasok namin doon, bawat kanto, sige may picture ka na dyan, bilisan mo. Tapos merong security, you need to move. Oo, move Sabi- na. Gusto ko Tapos, portrait. hindi- Di ba bawal gumalaw sa portrait? Di lalakad kami. Eto Mi, walang security. Oo. Dito ka ulit, picture. Ganun hanggang sa umabot na kami sa dulo, puro picture, ganun. Uy, at saka advice din niya, kailangan nyo maghanap ng boyfriend na supportive sa mga pictures. Kasi yan, talaga kahit wala siyang picture, basta meron akong picture. Sabi ko, Ganun video, siya. nakita dali. Ilang Oo. oras na lang, pinapalis na tayo. Video, kita rito. Ito maganda, video. Kita Saka bawal talaga makita yung hair and the balat. Very strict. Si ate. Hindi ako nainis na ang daming bawal, pero natuwa ako kasi nirerespeto natin yung culture ng ibang tao. Dubai Mall, ang laki ng Dubai Mall. sobrang laki. And kasi pangarap na mapuntahan si Burj Khalifa. Tapos nung nakita namin, napasigaw kami kasi sobrang ganda niya talaga. As in, Kasi sobrang pag niyang malayo mo ganda. titignan, kala mo ang nipis lang. Pero Oo, kala mo parang ganito lang siya, parang stick lang. Oo. Pero pag malapit, sobrang niyang ganda. Tapos dinala kami na direct sa fountain. So, ang ganda rin. Tapos, ang ganda ng Dubai Mall. Ang mura-mura ng mga bili. Oo, sobra. Oo. Bagahe lang talaga. Charot lang. Pero may ang bagahe ganda. naman eh. Ay, mga kinakainan Kainan. natin. Oh. Kinakain. Ano ba may akin? Nakasubok na po ba kayo ng... Ay, pumunta na kami ng train. Nakapag-train na kami. Oo, nakapag-train How na was kami. the experience? Ayun. It was for the Dubai Mall po, no? Galing Oo, nag-train kami from Dubai, papuntang Dubai Mall. Ang layo! Parang airport dun. Sobrang layo, day. Saka, alam mo, kaya amazed din ako sa Dubai. Kasi, yung mga, hindi naman kailangan lagyan ng daan, nalalagyan nila ng daan. Oo. Yung parang naididikit nila, nagagawa nila ng paraan. Kasi sa atin yun, maglakad ka sa labas, day. Alam mo, kaya naman pala ng ganun, di ba? Oo, ang ganda talaga. Tapos, ang layo lang, oo. Kailangan talaga kapag nag-Dubai ka, Experience sa train. kailangan pa nag-Dubai ka, naka-ano ka talaga, nakasapatos ka. Kasi ang hirap ng mga lakaran, ang lalayo din. Speaking of the experience you po sa train, surely may mga kabayan na nakita po kayo sa... nakikitang Pilipino. Sa ang sulok ng mundo, hindi mawawala ang mga Pilipino. Nakakatuwa kasi naaaliw naman sila. And kilala pa rin nila ako kahit na very hardworking sila dito sa Dubai. Kilala pa rin nila ako. So nakakatuwa. So, talagang wala naman tayong hinindian ng mga Pilipino dito kasi na rin yun, para mawala din yung mga pagod nila. Kasi galing work nung nag-metro kami, pauwi na sila nun. So, ang daming mga Pilipino dito. And yun, yung mga taga Warner Brothers, karamihan mga Pilipino talaga. Ginaid nila kami. Yung ticket namin, nakakatawa kasi yung ticket namin kailangan pumila sa mga rides. Pero dahil mga Pilipino ang mga nagtatrabaho doon. So, meron doon mga Pilipino na naka-day off, naka-flash ticket kami. Hindi kami pumipila. Di ba normal lang dapat, pipila? Hindi kami diretso pumipila. pasok na, diretso na, wala nang pila. Tapos ang nakakatawa yung mga dito, yung mga bata dito, dun sa Warner Bros, yung mga bata dito na lokal, Na-meet natin. na-meet namin, nagpapapicture na rin sila sa akin. Kasi yung mga, kasama nila na nag-aalaga sa kanila, mga Pilipina. So parang, take a picture, that's our artist, ganyan. Tapos parang sila, tapos meron doon dalawang bata, si Amira saka si Sultan. Lokal sila dito, tapos may kasama silang Pilipina. Sumabay na sila sa amin sa mga rides, kasama na namin. Tsaka love na kami. Tapos Ito, friend na namin sila sa Facebook. Tapos, nabi-video call na namin sila. I saw Ayan. this on your Instagram. Oo. Nakaabang sa Ayan siya. As in, taga dito sila. Tapos, Kasi ito yung dalawang Pinoy. Yan. oo, yun. Naka-annual pass sila. So, naka-flash pass sila. So, ayun, wala talaga kaming pila. Dire-diretso talaga kami.
Ang sweet nila, super, as in. Ay, ano. Alam mong taga dito, yung mukha nila taga dito talaga. Tapos, maano siya, magnet siya ng mga bagets. May Favorite talaga ako siya sa ng mga bata. Nung una, yakap siya ng yakap sa akin kasi ako yung pinipicturean ng mga tao. Pero nung dulo, huli, Kuya, I miss you kulang na already, I love you. Siya na yung mahal. Kulang na lang iuwi niya ako sa kanila. Yun. Oo, siya na yung mahal Diba na uwi mahal. na sila, hawak-hawak niya ako, hinihilan niya ako. Come home. O, tapos sabi pa sa amin, punta daw sa bahay nila. Sabi ko, mayaman ba yung magulang mo? Tapos sabi niya, pag uwi Tapos daw, sabi niya, joke oo. Sabi ko, saan ba yung bahay niyo? Hindi, loko lang. May mga bagong delicacies or cuisines po ba kayo nasubukan dito sa Dubai? Siyempre, biryani. Biryani. Kasi yung tita ko, pati yung mama ko, nag-work dito. Tapos, lagi ko naririnig sa kanila yung biryani daw masarap. Kasi yung biryani doon sa Pinas, parang hindi pa rin ako, hindi ano sa akin kasi parang sa Pinas lang din naman. Kaya gusto ko i-try yung dito, iba pa rin talaga yung dito. Oo, legit talaga dito. Ayun yung kumain ako, sabi ko, sarap, grabe. Malayo talaga. Totoo pala yung sinasabi nila mama. Ako naman, mahilig ako sa kebab. So, ang sarap talaga ng kebab dito. Pagbalik namin ng Dubai, magsa-skydiving na ako. Dapat ngayon, pero hindi kaya ng oras. Saka hindi pa siya ready. Oh, ayun yung, Ako ready ako. Alam mo yung, di ba kagaya Ready sinabi ko ako. nung una na gustong gusto ko pero yung, alam mo yung kaba ko, grabe. Ako kaya ko. Pero kaya ko siya. Pero yung, alam mo yung kaba, lalo na namamanid yung kamay ko. Actually, kinakabahan ako. Sa ibang lugar, ayoko mag-skydiving. Pero pag iniisip ko, makikita ko yan, dream come true talaga yun. Pero sobrang hilig ko naman sa mga rides, mga nakakatakot. Punta Oo. po tayo ng Motion Gate. Sige po, may loops sila doon. Yung mga roller Grabe coaster. din yung ride. O, wag na tayo mag-shoot sa coffee. Diretso na sa Motion Gate pa. See you direct. Oo. Okay, unfortunately, our chikahan time here at the chat room is slowly coming to an end. So, before everything ends, ano pong message yung mai-share nyo to everyone who's watching right now? Thank you. Yun lang. Thank you po for watching and thank you sa lahat ng mga sa family namin sa Philbrit. Sobrang init ng pagtanggap nila and very accommodating talaga, lalo na sila Madam Mayet and sila Doc Mark. Thank you so much. And of course, a friend of mine, talagang close friend ko talaga. Actually, ano na yan counted na yan as best friend ko. Buong buhay ko, alam niya talaga. Si Direk Brilliant talaga. And kung hindi rin dahil sa kanya, hindi talaga kami pupunta dito. So, oo. At hindi rin kami makakapunta. So, thank you so much. And sa lahat ng mga Pilipino na na-meet namin dito. And sa inyo, kasi kayo lagi namin kasama. And kayo yung host. And sana bago kami umuwi, makapag-bonding kami kasama ninyo. And thank you po sa lahat ng mga nakasama namin sa events nung nasa Pakistan Stadium kami, yung mga bata na mga mabibibo, yung mga sa fashion show, and yung mga sumali sa mga mini Miss You natin. Sobrang adorable na mga bagets and ang tatalino talaga. So sa mga na-meet din namin na family and mga parents, maraming salamat sa inyo. And again, sa mga kabayan natin dyan, na mga masisipag, saludo po kami sa lahat ng OFW sa buong mundo, lalo na dito sa Dubai po. Thank you so much po kasi talagang winelcome nyo kami ng bonggang-bongga. And hindi to yung first kasi may susunod pa ulit. Siyempre, magte-thank you lang din ako sa Philbrit, kila Madam Mayet and Doc Mark at saka kay Direk Brilliant. Uy, Maraming teka, kasi lagi tayo nalilate, so lagi naming naiistorbo. Si Ina, sorry Ina. At saka ang pinakanyang mabait na kuya, si Kurt. Yan, maraming salamat sa pag-welcome sa amin dito. Siyempre sa inyo rin. Thank you. Si Ina na napakatahimik. At kabaliktaran niyang kapatid. So abangan yung mga kabayan dahil hindi ito ang first and last. Babalik pa po kami ulit dito. At ang dami namin plano kasi plano kong gumawa ng short film dito sa Dubai. Oo. Oo naman. Gagawa tayo niyan dito and marami pa tayong activities. And abangan nyo syempre sa aking social media accounts yung mga vlog ko. Kaya gusto ko rin kayo makasama kasi para makasama kayo sa vlog.
So yun, abangan nyo yung mga vlog ko sa lahat ng mga pinuntahan ko dito. Magmula eroplano, may vlog na ako dito sa Dubai, hanggang sa makauwi kami and ma-share namin sa inyo kung ano ba ang buhay ng mga Pilipino dito, kamusta ang mga Pilipino dito, and ano ba ang mga dapat puntahan kapag pumunta kayo dito. Kaya naman abangan nyo po yan sa aking mga susunod na mga posting. And syempre, kailangan i-follow nyo lang ang aming mga page. Search nyo lang yung pangalan ko. Kailangan i-follow nyo lang ang Philbrit Training Centre and FTC Creative Studio. So, ayan, i-follow nyo lang po sila sa mga bata dyan na gustong mag-aral and yung mga bata dyan na may mga anak na mga bibo or mga mahiyain, kabaliktaran man, or kung gusto nyo mag-train sa Philbrit, acting man yan, kanta, sayaw, lahat po yan pwedeng i-cater ng Philbrit. So, thank you so much. And that's a wrap for today's episode of Chat Room. Thank you so much to our wonderful guests, Stefan and Kirai. And also, we would like to thank our sponsors, Philbrit Training Center, Birch Perfume, The House of Fashion, and Brilliant Stars Entertainment. This is #chatroom, where every word counts and every voice matters. See you next time!